Gagawa tayo ng documentation video. So, paalala sa mga manonood, sa simula pa lang ng video, sasabihin ko na hindi po to repair tutorial. Ito ay documentation video para may resibo tayo para mapanood ng may-ari kung anong nangyari o anong ginawa o gagawin dito sa amplifier niya. So, sa mga naghahanap ng tutorial, hindi po ito yung video na hinahanap nyo. So, yan, tuloy tayo sa vlog natin. Ito ay isang repair vlog. Ang problema nito, sabi ng may-ari, pinatingnan niya na kaya lang nasira pa rin o hindi pa rin nagtagal. Bumigay din. So, nakita natin, ayan o, kapag ganito na yung sitwasyon ng amplifier nyo, talagang ano yan, malapit na masira yan o masisira agad yan. So, anong solusyon dyan? Kailangan kasi malinisan tong ano eh. Yung mga itim-itim na yan o, nagsimula na yung corrosion yan, pati dito, titingnan nyo. Yung mga ano. Tapos yung capacitor, napansin ko itong isa, lobo na. Itong isa hindi naman. So pag sinalat mo, lobo na. Ito hindi pa. Mamaya papalitan natin yan. Pero ang gagawin ko dito, dahil may basbas naman ako ng may-ari ko nung gagawin, bahala na daw ako. Kakalasin ko muna. Tapos, uhugasan natin. Then saka tayo magpapalit ng pyesa. Ayan. So sabi niya ako nang bahala. Yan ang pinaka-procedure ko dito. Kakalasin ko muna, then hugasan. Kaya lang baka bukas na. Gawa ng naulan na naman ngayon dito. Kakalasin ko lang ngayon para bukas, pag gumanda ang panahon. Kasi hapon na rin ngayon eh. Saka natin. So sa mga magdi-DIY, magbibigay tayo ng tip. Pag ganitong may itim-itim na yung ano at saka may kalawang, palitan nyo na. Para iwas sakit ng ulo. Kasi napapansin ko yung ibang nagdi-DIY, yung pinapalitan nila yung pinakabulok lang talaga eh. Yung may mga konting kalawang, hindi rin pinapansin ang ano. Katulad nito, tingnan nyo yung unang gumawa, ang pinalitan ano lang, 2 pyesa lang. Ito lang yung pinalitan, hindi na pinalitan yung iba. Kaya nangyari dyan, back job. Okay, imbestigahan natin to kung anong nangyari dito nung una. So napansin natin dito, nagpalit ata ng volume, ayan. Tapos yung selector mukhang dinirekta na. So pati to dinirekta na rin yung ano dito. So posible na sira na tong selector switch niya. Yan. Tingnan naman natin dito sa tone control, ganun din. Mukhang napalitan din ng tone. Yan. Pati IC, hinihinang lang ata to. Tapos linisan lang natin. Ayan, medyo ayan, kalawang na yan. Palit na lang yan. Ayan pa. Dito naman sa ano, wala naman. Bukod sa kinalawang lang yung mga jumper. Ayan. Tapos tingnan natin yung mainboard. Mainboard na. Yung mainboard naman, titingnan natin dito ay yung ayan. Corrosion na nga. Ayan o. So ibig sabihin sa mainboard talagang ano, nagkaroon na ng corrosion. I-sum up ng repair natin at restoration dito sa amplifier. So dito, yung resistor niya na ibalik ko lahat. Ang pinalitan lang natin dito, mga capacitor, yan. Yan, tapos mga ceramic capacitor, ito electrolytic. Tapos mga transistor lahat bago. Yung capacitor napalitan na rin natin yung lobo, yan oh, hindi na lobo. Tapos inayos natin yung corroded na parts doon sa loob. Mga jumper wire na ano na, damage na, kinalawang na. Ganoon din dito. Tapos yung mga connector, buti naman ayos pa. Yung wiring dito para sa speaker selector, yan. Pinalitan natin pati speaker terminal, mga potentiometer, selector switch, pati sa baba napalitan na rin natin at ilang resistor. Andun yung mga napagpalitan natin. So ngayon okay na siya. Check natin. Yan. Okay. So lahat gumagana na.
volume, yung ano, yan. Yung mic tinisting ko na rin yan, gumagana na rin yan. So dito na lang siguro yung vlog natin. Para lang to sa ano, sa for ano lang to, kumbaga ano ba yan, nabubulol ako. Pasensya na mga boss, medyo masakit ang lalamunan ko. Bumalik na naman yung sakit ko nakarang taon na may problema ko sa lalamunan. Ayun, kaya wala tayong masyadong update dito kasi instead na magpahinga ko, ginawa ko na lang ng ginawa. Ngayon, kumakati na naman lalamunan ko. Hanggang dito na lang.